to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck, a time to kill, a time to heal, a time for everything. A time for everything, a time for every change, a season for you and me. A time for every purpose under heaven, a season for you and me. Yeah, yeah. Time to be born, a time to die, a time to plant, a time to love, a time to kill, a time to heal, a time for everything. Time to be silent, time to speak, a time for war, a time for peace, a time to love, a time to hate, a time for everything. All the people trust in Him all the time, and as He moves through the seasons of life, He'll refuge in the time of trouble. He knows our time, the season for you and me. Yeah, yeah. Time for everything, a time for every change, a season for you and me. A time for every purpose under heaven, a season for you and me. There's a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to love, a time to kill, a time to heal, a time for everything. Time to be silent, time to speak, a time for war, a time for peace, a time to love, a time to hate, a time for everything. There's a time to be born, time to die, a time to plant, a time to pluck, a time to kill, a time to heal, a time for everything. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa atin pong mga kamanggagawa sa loob ng River of God Church Marilao, especially sa atin pong Pastora LV, sa atin pong Pastora Nichelle at sa atin pong Pastor Fernan. Magandang gabi pong muli at sa gabi pong ito tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos at pinamagatan ko po itong waiting time is not a wasted time. Amen. Hallelujah. So, meron po mga tao po sa Biblia na naghintay ng pagkahaba-habang panahon bago po natupad ang ipinangako ng Diyos sa kanilang buhay. Sino-sino po ito? Una po, si Jose. So, kilala naman po natin si Jose or si Joseph the Dreamer na 13 years siyang nag-antay bago niya po nakamtan yung pangako ng Diyos at marami pong mga hardships na pinagdaanan po si Jose bago niya po narating yung pangako na magiging siyang governor ng bansang Egypt. So, next po natin na Bible character ay si Abraham. So, alam naman po natin na si Abraham po ay pinangakuan ng ating pong Diyos na magkakaroon po siya ng anak. Pero,
25 years after pa bago po natupad ang pangako na yon. At alam po natin na nagkasala din po ang ating nunong Abraham nang hingi niya at magkaroon po siya ng anak sa dun sa alila ni Sarah. Kaya nagkaroon po ng Ishmael bago po nagkaroon po ng Isaac. So, ang next naman po natin na Bible character na naghintay din po ng matagal sa pangako ng ating Panginoon ay iba po kundi si Haring David. So, bata pa lang po siya, inanoint na po siya as servant. Alam po natin na siya po yung pumatay kay Goliath at pagtapos niya pong patayin si Goliath, hindi po doon nagtatapos yung kanyang kwento, kundi yun pa lamang po yung pasimula ng kanyang journey, ng kanyang maraming mga pain, maraming mga iyak na dumating sa atin pong kay David bago po siya naging hari ng bansang Israel. And it took him 22 years bago po mangyari or mapangyari yung mga bagay na ipinangako ng Diyos sa kanila pong buhay. So, ito pong mga Bible character na to ay tunay nga po na nandun po yung kanilang puso sa atin pong Panginoon, kaya natupad or nangyari or nakita po nila kung ano yung na-experience at na-enjoy din po nila kung ano po yung nais ipagawa sa yung ipinangako ng Diyos sa kanila. So, meron pa po ako isang Bible character, pero hindi po siya sa Old Testament, kundi sa New Testament po natin siya makikita. So, siya po ay isang tao na naghintay sa sanggol na si Jesus bilang katuparan ng pangako ng Diyos na isang Mesiyas or isang tagapagligtas na magliligtas po sa bansang Israel. So, ayayahan ko po kayong basahin sa Lucas chapter 2 verse 25 hanggang 32. Sabi po dito, may isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Hallelujah! Pagpalain ng Diyos ang salita niya sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po, Father God. Panginoon, patuloy kaming mag-aral, Panginoon, ng iyong salita, Father God, Lord, magrema sa aming puso. And teach us, Father God, Lord, and empower us, Panginoon, to do your will, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, we praise you, Father God, Lord. We reject, rebuke, and cancel, Father God, Lord, any spiritual distractions, Lord, in the air. We reject, rebuke, and cancel, Father God, Lord, any spiritual distractions in the air, Panginoon Jesus. Anumang gawa na kaaway, Lord, sa aming pong kalagitnaan, upang hindi magrema sa puso namin, hindi, Lord, maging bukas ang aming isipan at puso, Lord. Sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus at pagpalain mo po yung salita, Father God, Lord, that we may obey and it may empower each and every one of us, Father God, Lord, to have joy, to have hope, Father God, Lord, always in you. Salamat po, dakilang Diyos, ang masaya po lahat ng papuri sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen and amen. So, ayun po, magandang gabi pong muli. So, ang atin pong Bible character sa gabing ito ay si Simeon. Actually, ito pong Bible character na to, hindi po siya ganun, kumbaga, well known sa
sa Bible. Kumbaga hindi siya yung madalas na maikukwento natin or kilalang kilala. Pero napakahalaga po nung ginawa niya na pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya atin pong sundan ng kwento. Hallelujah. So, pansinin natin no kung ano yung karakter ni Simeon. Paano niya nakamtan yung pangako ng Diyos sa kanya pong buhay. And kagaya din po nila Abraham, kagaya po nila David, kagaya ni Jose, hindi rin po naging madali yung waiting time ni Simeon para makita niya yung ipinangakong Mesiyas ng ating Panginoon para sa bansang Israel. At hindi lang po para sa bansang Israel, kundi para din po sa mga hintil. So, sabi po sa verse 25b, matapat at malapit at naghihintay. Amen. Ayun po yung mga characters ni Simeon, kaya niya po nakamtan ang ipinangako ng Diyos sa kanya pong buhay. So, himay-himayin po natin itong salita nito sa gabing ito. So, number 1 po, si Simeon ay matapat sa Panginoon, kaya niya nakita ang pagliligtas. Ang pagliligtas, which is si Jesus. So, yung Messiah, siya po si Jesus. So, yung pangakong pagliligtas na binanggit sa kanya ng Panginoon, una pa lang, hindi niya pa nakita si Jesus, nakita niya at natagpuan niya at yung ipinangako ng Diyos sa kanya ay natupad. So, maring sa paghihintay ng pangako nitong ni Simeon ay dumadating din po siya sa kaisipan or sa mga gantong pananalita na kailan kaya, 'di ba? May mga ganun tayo, 'di ba? So, kailan kaya or maaaring ako'y tumatanda na maaabutan ko pa ba? So, pwede rin namang sabihin niya na baka dumating na, hindi ko lang naabutan or hindi ko napansin. So, paminsan ganito din po tayo, no? Pagka nag-aantay po tayo sa Panginoon, nagtatanong tayo, nag-iisip, maraming mga question sa buhay natin. At pinakamahalaga po sa buhay po ni Simeon, yung nagpapatuloy po siya, 'di ba? Matapat. So, matapat po siyang nagpapatuloy sa atin pong Panginoon. At naniniwala ako na yung pagiging matapat niya is in all honesty ng puso niya. Sinasabi niya sa Panginoon kung ano yung nararamdaman niya. Ganun katapat si Simeon, kaya isa ito sa naging dahilan at naging factors bakit niya nakamtan yung pinangako ng Diyos sa kanya pong buhay. So, number 2 po is malapit. So, pangalawa, hindi po madali na palaging maging malapit. Amen? Sa ating Panginoong Jesus o sa ating Diyos, 'di ba? lalo na kung hindi naman natutupad ang pangako. Minsan, halimbawa sa isang tao po, no, lumalayo tayo or nagtatampo or umiiwas kapag may mga bagay na sinabi siya sa atin pero hindi niya naman tinutupad. Parang paminsan naiisip natin, sinungaling ba tong taong to or wala lang sa isip niya yung mga sinasabi niya. Kaya paminsan, kasi pagka may pangako, may pag-asa eh. Pag may pangako, umaasa po tayo dun sa pangako na yun. Halimbawa, pangakong papautangin ka, 'di ba? So, ibig sabihin makakahiram ka or magkakaroon ka ng pera. So, inaasahan mo yung mga bagay na yun pero hindi dumating sa iyo or hindi naman ibinigay sa iyo. Tas wala man lang confirmation kung ibibigay pa ba sa iyo or hindi na. So, nandoon yung kumbaga nakahang ka dun sa bagay na yun. At dumadating ka na din sa punto na parang nagtatampo ka na sinabi niya pero hindi niya naman ginawa. Yung mga ganun po, yung mga ganun pong tanong po natin, no. So, dito po si Simeon hindi po natin siya nakitaan ng ganun. So,
patuloy siyang lumalapit sa presensya ng Panginoon. Ang galing po, no? Kahit na siguro hindi din po naging madali yung waiting time ni Simeon para makita niya po yung eto pong si Jesus, etong sanggol na si Jesus. So, lagi po siyang lumalapit sa presensya ng Diyos. Kaya, alam niya po sa sarili niya na totoo pa rin ng Diyos ang mga sinabi niya. So, at nakita din po natin na dito po sa atin pong binasa na verse ay nakita na nga niya po at nangyari nga po. So, talagang kapag po tayo ay nasa presensya ng Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos na matupad yung mga bagay na nais niyang gawin or ipagawa sa atin. Hallelujah. So, number 3 po ay naghihintay. Wow, amen. So, sabi po dito, ang paghihintay ay hindi madali, lalo kung ito ay umaabot ng ilang taon, minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Sabi po sa Kawikaan, chapter 13, verse 12, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Amen. Hallelujah. So, talagang nalulumbay po tayo kapag nag-aantay po talaga tayo. At paminsan, dumadaan din po tayo sa panahon na nawawalan din po tayo ng pag-asa. At madalas, madalas po sa atin na binibitawan na din po natin sa panalangin ang mga pinangako ng Diyos. Pero alam po natin sa sarili natin na pinangako po ng Diyos yun sa atin eh. Pero dahil nga sobrang tagal na, binitawan na po natin sa panalangin. So, ang nais po ng Diyos sa gabing ito, kapatid, kung meron ka bang binitawan na panalangin na parang nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng gana, ang sinasabi po ng Panginoon sa gabing ito is, balikan po natin yung pangako na yun ng Diyos. Balik po tayo dun sa prayer na yun kung saan iniwanan natin yung pangako ng Diyos. Kasi, pangako po ng Diyos yun. Maaaring sa nakaraan or sa nagdaang panahon ay ito po ay no. Pero pwedeng yes na ngayon yung tugon ng atin pong Diyos. So, there is a season and a time for everything under the heavens. So, hindi po palaging no, hindi po palaging yes, 'di ba? So, alam din po natin na umuulan, umaaraw. So, iba-iba po yung season. And even sa ibang bansa, meron pa nga pong may tinatawag silang spring, may tinatawag silang fall, may tinatawag po silang snow. Wala pong snow dito sa atin, pero iba-iba po talaga ang season na pinapakita lamang po sa atin na hindi po dun matatapos yung mga bagay na sinabi ng Diyos sa atin. Kasi marami pa po siyang po pwedeng gawin. Amen. Hallelujah. At kung may mga bagay man tayo na nabigo po tayo sa nakaraan, hindi po tayo palaging bigo. Hindi po tayo palaging iiwan ng bigo. And lagi nating tatandaan that God has always His own purposes. Bakit po hindi ngayon or sa mga susunod na panahon ay oo, 'di ba? Makita po natin yan sa buhay po na pinaral na po natin yung buhay ni Jose, yung buhay ni Abraham, 'di ba? Maring ang iba sa atin or kung sa kanila ay tinuturuan lang din po ng patience na maghintay or magtiwala sa Panginoon. Isipin po natin sila Jose at si Abraham. Kung tutusin, hindi pa po nila talaga nakikita si God nung time na yun. Pero, nandun po yung grabing pananampalataya po nila sa Panginoon. Kaya, talagang pinagpala din po sila ng Diyos ng grabing pagpapala sa buhay. Kaya, naitala po yung mga pangalan po nila na talagang very prominent people sa Old Testament po. So, sa verse 26, sabi po dito, sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. So, in conclusion po,
Kapatid, pag wala po yung Holy Spirit sa atin, hindi natin magagawa na maging matapat, hindi rin po natin magagawa na maging malapit at matyagang naghahantay sa atin pong Panginoon. Kasi kung sa ating sarili lamang pong lakas or sa ating sarili lamang pong kakayanan, hindi po talaga magfe-fail at magfe-fail po talaga tayo, at alam ko pong alam ng bawat isa yan. So, salamat sa Panginoon na andyan po yung Holy Spirit para lagi po tayong tulungan to be able to surpass everything sa buhay po natin. Yung mga hardships, iba-ibang klase, 'di ba? Mga kapatid natin, meron po sa sakit, meron po sa family, meron po sa ministry, iba-iba po yan, pero pare-parehas lamang po na mga pagsubok po na pinagdadaanan po natin. And one of the fruits of the Holy Spirit is patience. And another one is faithfulness. So, ganun po. Talagang, ang Holy Spirit po is helper po talaga siya. Siya po yung tutulong sa atin na maging faithful, tutulong sa atin na maging patient, patiently waiting sa atin pong Panginoon. Kasi, ang Diyos naman po talagang, hindi po siya sinungaling, at alam po ng bawat isa sa atin yan na never po siya magsisinungaling sa atin. Kaya lang po, minsan, during the waiting time, nandoon po talaga yung attitude po natin. Kumbaga, nalalaman or nakikita or na-test yung heart natin kung gaano ba talaga tayo katyaga, gaano pa talaga tayong yung puso natin sa Panginoon, gaano po siya ka-faithful. So, pinapakita lamang po ng Diyos na we aren't able, pero God is able. The Holy Spirit is always there para tulungan po tayo sa lahat na atin pong mga gaya ng sa lahat ng atin pong mga hindi po kayang gawin sa buhay po natin. 'Di ba? Sabi nga po, yung dun po sa atin pong kahinaan, nandun po yung kalakasan natin. Si Jesus Christ po yun, si God po yun, at ang Holy Spirit po yun. Kaya, lagi lamang po tayong tumawag. May mga bagay po sa buhay po natin na hindi po natin alam at hindi natin kaya. But, through the work of the Holy Spirit, mamamangha na lamang po tayo kung paano siyang kikilos sa atin pong buhay. At nawa, sa gabing ito, magrema po sa atin pong mga puso. Meron pong mensahe ang Diyos, higit sa mensahe na naibahagi ko po sa gabing ito, na kung saan yung pag-asa, mag-ignite mag-burn yung fire of hope sa puso natin. And alam po natin na may pangako din po ang Diyos sa atin sa taong ito, para sa taong ito. Kung ano man po yan, it might be personal, it might be as a church, as a congregation, pero naniniwala po talaga ako na dito po talaga ipo-pour out sa taong ito ng Diyos yung kanyang grabing pagpapala in all aspects po. Sa atin pong spiritual, sa atin pong financial, sa family man, or sa lahat ng aspeto po ng atin pong buhay, sa health. Hallelujah, hallelujah. Magtiwala lang po tayo sa atin pong Panginoon and keep on praying, keep on trusting. Kagaya po ni Simeon, lagi po siyang lumalapit sa presensya ng Panginoon. Kaya, ganun din po ang atin pong gawin. Hallelujah. Sa gabi ito, sige po, tayo po'y mananalangin bilang pagtatapos. Aming Ama na nasa langit, salamat po, Father God, Lord, sa gabing ito, dakilang Diyos, Ama, na patuloy, Father God, Lord, you set us on fire, Panginoon. Maring meron po sa amin, Father God, Lord, na nawalan ng pag-asa, Father God, Lord, ibalik mo po kami sa pananampalataya sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, sa aming pong pag-aalinlangan, mga kakulangan, Father God, Lord, dahil naniniwala kami, Lord, that ikaw ang Diyos na tapat, Panginoong Jesus, sa lahat ng iyong mga pangako, Father God, Lord. Tulungan mo po kami, Father God, Lord, na lagi-lagi kaming umasa to focus our eyes on you, to focus our goals on you, Father God, Lord. At kapag naghihina kami, Father God, Lord, let the power of the Holy Spirit, Father God, Lord, empower us again, Father God, Lord. Ibangon po kami muli, Father God,
God, Lord, ng salita mo, ng Santong Espiritu mo, Father God, Lord, upang mapuntahan namin, Father God, Lord, at ma-enjoy namin, Father God, Lord, yung mga bagay na ipinangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Father God, Lord. Bless each and every one of us tonight, Father God, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name and thank you, Jesus, O God. Protect us, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Muli, magandang gabi po sa bawat isa at bye-bye po.